Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang papuri at pagpapasalamat ay tanging naukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, maawain at mahabagin sa kanyang mga alipin. At tayo po ay sumasaksi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo. Sumasa kanya ang kapayapaan at pagpapala. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang nais ko pong ibahagi sa inyo or i-share sa inyo sa pamamagitan ng ating programa or programa na ito ay ang tinatawag na tahsin or tashih at tilawa. Ibig sabihin, meaning ay yung pagtuturo kung paano magbasa ng Quran ng tama or tamang pagbasa. So, napaka-importante po sa atin, mga kapatid, mga kababayan, na matuto tayo magbasa ng Quran. Sapagkat ang Quran ay punong-puno ng biyaya. So nararapat sa isang Muslim ay mapag-aralan niya ang Quran. Kung hindi ka pa marunong magbasa ng Quran, ay nararapat sa atin ay pag-aralan natin kung paano magbasa ng Quran. So, bago tayo dumako sa ating tunay na paksa, ay nais ko po magbanggit ng mga kabutihan ng pagbasa ng Quran. Sapagkat ang Quran ay tulad ng nasabi natin kanina, punong-puno ng biyaya. Sapagkat ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay binanggit niya sa kanyang hadith na kung ang isang taong nagbabasa ng Quran, taus-pusong pagbabasa ng Quran, ay isang litra na mababasa mo sa Quran, ay ang katumbas ay 10 gantimpala. So napaka daming biyaya or gantimpala galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, kabilang sa mga kabutihan ng pagbasa ng Quran ay may nabanggit ang ating propeta na iulat ni Abi Umama Al-Bahili, kalugod-lugod siya sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kanyang sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi ng propeta, mahal na propeta, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Yung inyong basahin ang Quran or basahin niyo ang Quran, sapagkat ang Quran ay darating sa inyo sa kabilang buhay upang iligtas kayo tungo sa paraiso. So napaka inam or napaka buting gantimpala sa atin, mga kapatid na nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nararapat sa atin, mga Muslim, lalong-lalong na sa aking mga kababayan na bagong yakap pa sa Islam, ay sana po pagsikapan nyo pag-aralan ang banal na Quran. Isa pa sa mga hadith na iulat ni Uthman bin Affan radiyallahu an, kanyang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Ang katotohanan ay si Allah subhanahu wa ta'ala ay may pamilya na pinaka-espesyal.
Ang Allah subhanahu wa ta'ala may pamilya na pinaka-special na pamilya. Naitanong ng mga companion o mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, man hum? Hi Rasulullah, sinong mga taong yaong mga special na pamilya ng Allah subhanahu wa ta'ala? Agad ito sinagot ng ating mahal na propeta. Sinabi niya sa kanyang mga sahaba, ang pamilya ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinaka-special na pamilya ay yaong mga taong nagbabasa ng Quran, pinag-aralan nila ang Quran, binabasa nila ang Quran sa taus-pusong pamamaraan. Ibig sabihin, ikhlas ang kanilang niya sa pagbasa ng Quran. Binabasa nila ang Quran upang makamit nila ang gantipala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod doon, sila yaong mga taong pamilya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila yaong mga tao na sinusunod nila ang meaning ng kanilang binabasa. Ibig sabihin, kanilang ginagawa ang meaning ng Quran. Sila po yung mga Ahlul Quran, pamilya ng Quran at pamilya ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinaka-special na pamilya. Mga kapatid na nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung nais natin mabilang or makabilang sa pamilya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay pag-aralan natin ang Quran ng taus-puso. Pag-aralan natin paano babasahin, paano isaulo ang Quran, or paano natin may isaulo ang ibang talata ng Quran. Kung hindi mo kaya, ay yung mga ibang talata, kung hindi mo kayang isaulo ang buong Quran. So mga kapatid na nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, yun po yung mga hadith na kung saan binanggit niya ang kabutihan ng pagbasa ng Quran. Dumako tayo sa ating tunay na paksa, itong tinatawag na tashih at tilawa. Ibig sabihin, ang pagkukoreksyon sa kung ano ang mali sa pagbasa ng Quran. Ituwid natin kung ano ang hindi tama sa pagbabasa sa litra ng Quran. So ngayon mga kapatid na nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, magsisimula tayo sa surah Al-Fatiha. So bago natin itashih, mag-start sa tashih o tilawa, basahin ko po sa inyo ang surah Al-Fatiha. Ang surah Al-Fatiha, mga kapatid na nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay napaka-importante po na may saulo natin, sapagkat ang surah Al-Fatiha ay ito ang ginagamit natin tuwing tayo ay mag-aalay ng salah, or di kaya'y palagi natin ito binabasa upang tayo ay magdarasal or magsala. So nararapat sa isang Muslim ay may saulo niya ang surah Al-Fatiha. So babasahin po natin ang surah Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yun po ang Surah Al-Fatiha. At ako po ay naghihingi sa inyo ng paumanhin. Medyo hindi masyado clear or maano yung boses natin sapagkat ako po ay nagkaroon ng paos or yung masikip na masikip sa lalamunan. Medyo nahirapan tayo magsalita. Kailangan po natin ang tinatawag na strepsil. So yun po ang Surah Al-Fatiha. Sa ngayon, ito muna ang ating itatashih or itatahsin ang Surah Al-Fatiha. So, magsimula tayo sa unang talata or aya ng Surah Al-Fatiha. Kung paano babasahin, paano pipigkasin ang mga litra na nilalaman ng Surah Al-Fatiha. So, unang-una, ito po ang ating tatalakayan sa abot ng ating makakaya. Kung ano man ang ating pagkukulang, ay maaari nating itanong sa ating mga kapatid na mga scholar, mga qurra, may kaalaman sa Quran, pwede tayo magtanong sa kanila. Ang sa akin lang, ay may share ko sa atin, may share ko sa inyo sa abot ng ating makakaya. Kahit konti lamang, at least, makabigay ako sa inyo ng konting kaalaman about sa Quran. So magsimula tayo sa unang talata ng Surah Al-Fatiha. Ang unang harf or litra sa aya Al-Fatiha, unang litra ay Al-Alif. So, explain natin kung paano bigkasin ang alif. Ang alif, mga kapatid na nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang alif na ito ay ang kanyang haraka o kanyang vowel ay fatha. Fatha. So, ang alif, pag binibigkas na kanyang vowel ay fatha, ay matigas. Adna al-halq. Ang makhraj, ang lugar kung saan maglabas ang alif ay sa adna al-halq. Sa dulo ng ating lalamunan sa may bandang itaas. Dito. Matigas po bigkasin. Magkaiba po sa ain. Ito po ang iingatan natin, yung al-ain, sapagkat ito ay medyo magkalapit. Yung ain, pag maftuha, malambot lang. Malambot bigkasin. Ang alif naman, pag maftuha, ay matigas. Tulad ng Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ang kasunod na litra sa alif al-maftuha ay ang litra na lam. Lam as-sakina. Ang kanyang vowel, yung lam, ay sakin. Ibig sabihin, pag bigkasin, ito ay madali lamang. Alhamdulillah, al-ha. Al-ha. Okay. Al sa adna atarfu lisan. Ibig sabihin, ang makhraj ng lam ay sa may bandang
dulo ng ating dila. Hindi naman sa dulo ng dila, kundi sa may bandang malapit sa dulo ng dila. Alhamdulillah. So, ganun po bigkasin ang lam na as-sakina. Ang kanyang vowel ay sakina. Dumako tayo sa pangatlong litra. Ano ang kasunod na litra? Tinatawag na ha. Ang makhraj ng ha, ang lugar ng ha kung saan siya maglabas ay sa wasatul halq. Ibig sabihin, ang wasatul halq ay sa kalagitnaan ng ating lalamunan. So, paano bibigkasin ang ha? Ha. Dito sa kalagitnaan ng ating lalamunan. Ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ha. Al-ha. Okay. Kasunod naman ay ang mim. After ng ha ay mim as-sakina. Ito po ay madali lamang sapagkat ang makhraj na ay sa syafatan or sa dalawa nating bibig. Alhamdu. Ang kasunod naman ay harf al-lam. Ang lam, mga kapatid, tulad din sa kanina, na-explain natin kanina, ang makhraj na ay sa malapit sa dulo ng ating dila. Kasunod ng lam ay lam din na ito ay lam al-maftuha. Pareho din ang kanyang makhraj. Alhamdulillah. Lillah. Ang kasunod lang ng lam al-maksura ay lam al-maftuha mushaddada. So ganito siyang bigkasin. Lillahi. Alhamdulillah. Okay. Ang kasunod naman na litra ay harf o litra ng ha. So, ingatan din natin ito sapagkat minsan ang mga tao ay minsan nagkakamali sila sa pagbanggit ng ha. Alhamdulillahi. Minsan, ang napapalitan nila ng ha. Tulad ng alhamdulillahi ra. So, yun ay mali. Khata. Ang tama ay alhamdulillahi rabbil. Alhamdulillahi. Ang makhraj ng ha or ang lugar ng ha kung saan siya maglabas ay tulad sa hamza or yung na-explain natin kanina, al-hamza dito sa adnal halq, sa bandang dito sa pinakalas sa dulo ng ating lalamunan sa may bandang itaas. So pareho sila ng hamza at saka ha. Ha. Dito siya yung dalawa dito yung maglabas. Pangalawa or kasunod ay yung ha. Na-explain natin kanina, ha. Alhamdulillahi. Sunod naman ay ang ra. Ang ra, kapag ang kanyang vowel ay maftuha, fatha, ay mufakhama. Dapat, pag binibigkas ang ra na maftuha, ang kanyang vowel ay maftuha, ay mufakhama. Big sabihin, makapal. Tulad ng alhamdulillahi rabb. Alhamdulillahi rabb. Alhamdulillahi rabbil. Alhamdulillahi rabb. Dapat makapal siyang makapal, bigkasin ang ra. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang kasunod naman ay ang ba. Paano ba bibigkasin ang ba? At saka saan ang makhraj ng ba? Saan lugar maglabas ang ba? Ang ba ay sa shafatain o shafatan. Ibig sabihin, sa dalawang bibig. Ba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang ba dito ay maksura, ibig sabihin ay kasra. B. So, huwag natin medyo higpitan sapagkat pag bibigkasin mo ang ba ng mahigpit ay minsan parang nadadagdagan siya ng fa. Tulad ng Alhamdulillahi Rabbil. So, mali po yun. Ingatan po natin ito sapagkat nagkakamali po tayo kung higpitan natin masyado ang ba sapagkat nadadagdagan siya ng fa. Okay? So, ituin natin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay. Dito naman tayo sa pangalawang talata or aya ng Surah Al-Fatiha. Tulad ng Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Ra. Ando naman yung alif maftuha. Tapos kasunod niya ay Ra al-Mushaddada. So paano ba bigkasin? Paano bigkasin ang Ra al-Mushaddada maftuha? Ang kanyang vowel ay fatha mushaddada. Ar-Ra. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ang kasunod naman niya ay ang ha as-sakina. Paano bigkasin ang ha as-sakina? Ibig sabihin yung ha na ang kanyang vowel ay sakin. Awi sukun. Tulad ng Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. So, ganun po basain ang ha. Ang kanyang makhraj ay pareho sila ng ain. Wasatul halq o di kay sa kalagitnaan ng ating lalamunan. Ang kasunod naman sa ha as-sakina ay harf o litra na tinatawag na mim. Ang mim dito ay maftuha na may mad. So, paano babasahin ang mim? Harf mim, ang kanyang vowel ay maftuha. Tulad ng ma. Ar-Rahmanir Rahim. So, hindi po natin basahin ang litra ng mim na Ar-Rahman sapagkat yun po ay mali or hindi tama sapagkat masyado lumaki yung litra ng mim. So, ituwid natin kung paano babasahin ang harf ng mim. Tulad ng Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ganun po basahin or bigkasin ang mim na kanyang vowel ay fatha or maftuha. Ano namang kasunod sa mim?
Yung mim na yun may alif. So doon siya magkakaroon ng tinatawag na mad. Magtagal siya doon ng harakatan. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. So ganun basahin ang mim maftuha. Kanyang vowel ay maftuha or fatha. So, dumako naman tayo sa pangatlong aya or talata or aya ng surah Al-Fatiha. Tulad ng Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Hindi po mali po ang halimbawa pag binabasa mo ang mim maftuha, mim ang kanyang vowel ay fatha, tulad ng nabanggit natin kanina, Maliki Yawmiddin, yun po ay khata or mali. Maliki Yawmiddin, mali po yun. Ang tama ay Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. So yung dal naman, dal na yung harf o letra na dal, ang kanyang vowel ay kasra. So ingatan po din natin sapagkat marami po sa nagbabasa na medyo may halo yung kanilang pagbigkas sa dal. Minsan nahaluhan ng ta. Maliki Yawmiddin. May nagbabasa na ganun. So mali po yun. Ang tama ay Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Tayyib. Dumako tayo sa kasunod na talata or aya. Tulad ng Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Andun na naman yung alif al-maksura. Na-explain na natin kanina. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ang kasunod ng alif al-maksura ay ya maftuha mushaddada. Yung ya, harf o litra ng ya na kanyang vowel ay fatha. So, bigkasin natin kung paano bibigkasin ang ya maftuha mushaddada. Tulad ng Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. So, ganun po bigkasin ang ya maftuha mushaddada. Ibig sabihin, ang kanyang vowel ay maftuha. Hindi po mali po ang pagbasa ng iya katulad ng mali po yun. Ang tama ay iyyaka na'budu. Pangalawa, may nagbabasa sa iyyaka na'budu tulad ng Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yun po ay mali at hindi tama. So, i-correction natin kung paano babasahin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
So, ang kanyang mad ay harakatain lamang. Ha? Harakatain lamang ang kanyang mad. Or, ang kanyang mad or ang pag-stay sa mad na yun ay dalawa lamang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Pareho din bigkasin yung ya nakasunod sa in-explain natin kanina. Iyyaka. Saan naman, paano naman bigkasin yung ka? Dalawa po kasi ang uri ng qaf. Kaf. May qaf na malaki at may kaf na maliit. Tulad ng, sa ngayon, ang kaf dito ay maliit na kaf. Tulad ng, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Ang kasunod naman sa kaf ay harf o litra na nun. So ito ay madali lamang. So ang kasunod naman sa nun ay Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saan makhraj o paano bigkasin ang sin? So ganito bigkasin ang litra na sin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Ang ta naman, kasunod sa sin, ay ganito naman siya bigkasin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Ano na naman yung ain maksura? Yung ain na ang kanyang vowel ay maksura. So, ganito siyang bigkasin. Ang ain na maksura, ang kanyang vowel ay kasra. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dumako naman tayo sa kasunod na talata or aya ng surah Al-Fatiha. Ihdina as-siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. Ando na naman yung alif maksura. Ang kasunod niya ay ha as-sakina. Yung ha na kanyang vowel ay sakin. Tulad ng ihdina as-siratal mustaqim. So, ang kasunod naman ng letra ay dal. Dal, harf dal or letra ng dal, ang kanyang vowel ay kasra. Ihdinas. Ito po ay natalaki na natin kanina. So, dumako tayo sa next na harf. Yung sad. Harf sad. Si. Ihdinas.
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. Ganun po bigkasin ang sad, ang kanyang vowel ay kasra. اهدنا الصراط المستقيم. Ang next naman ay nun. Ihdinas. Ang next naman, kasunod na harf o litra ay harf ar-ra. So, na-explain na natin yung ra na maftuha. Ihdinas ang ra maftuha, yung ra na ang kanyang vowel ay fatha, ay makapal siyang bigkasin. Tulad ng sa. ihdinas sirat ihdinas sirat ra al-maftuha ay makapal siyang bigkasin tulad ng ra. ihdinas sirat. Okay. Kasunod naman ay yung harf ta. Paano ba bigkasin ang harf litra na ta? So ganito po bigkasin ang ta. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirata. Magkaiba po ang ta ay may tinatawag na dalawang uri ang ta. May ta na maliit, may ta na malaki. So ngayon, dito tayo sa ta na malaki. Tulad ng ihdinas siratal mustaqim. ihdinas siratal mustaqim. ihdinas siratal mustaqim. So ganun po bigkasin ang ta. So dumako naman tayo sa kasunod na talata or aya. Sirata, ando naman yung sad, harf, litra na sad na kanyang vowel ay kasra. So ganito siya bigkasin. Si, ihdina siratal lazina an'amta alayhim. Ang kasunod niya ay ra al-maftuha. So natalakin na natin ang ra pag maftuha ay mufakham or makapal siyang bigkasin tulad ng ra. Ihdinas sirat. So ano naman ang kasunod na litra? Ang kasunod na litra sa ra ay ta. Ito yung malaki na ta. So natalaka din natin kanina. So ganito siya bigkasin. Ta, ihdinas siratal ladzi. Ang sunod naman na litra na napaka-importante ay yung litra na zal. Yung litra na zal. So ganito po bigkasin ang zal. Siratal ladzina. So dapat may labas natin yung may labas nating konti yung dulo ng ating dila. Tulad ng siratal ladzina an'amta alayhim. So ganun po bigkasin ang zal. Maging maftuha man siya, ibig sabihin ang vowel niya ay maftuha or kasra, ganun pa rin bigkasin ang zal. Dapat may labas mo yung dulo ng iyong dila. Siratal ladzi. Ando na naman yung sad na
magsura. Yung sad, ang kanyang vowel ay kasra. So natalakay na natin kanina yon, yung litra na yon. Siraqal ladhi, pati yung pa, natalakay din natin kanina kung paano bigkasin. Siraqal ladhina an'amta alayhim. Siraqal ladhina an'amta alayhim. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. So ganun po bigkasin ang sad at saka pa at saka pati yung dhal. So dhal, dapat may labas natin yung dulo ng ating dila, yung konti lang. في صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saan ba ang makhraj or saan ba ang makhraj ng gha? Gha. Ang makhraj ng gha, ang lugar na kung saan maglabas ang gha ay sa pinakalas na dulo ng ating lalamunan sa bandang sa may bandang dulo o pinaka dulo sa may bandang las sa baba ng ating lalamunan. So doon po yung lugar kung saan doon maglabas yung harf o litra ng ghain or gha. Gha. Ang pangalawang litra na dito maglabas sa ating dito sa pinakababa ng ating lalamunan ay ang kha. Kha. Pag maftuha, dapat makapal. Kha. So dito tayo sa, focus tayo dito sa gha. Ghain. Harf ghain, ang kanyang vowel ay maftuha. Tulad ng ghairil maghdubi alayhim waladdallin. So ganun po bagbigkasin ang litra ng ghain na kanyang vowel or kanyang haraka ay maftuha. Gha. Dito sa pinakadulo. Gha. Ang kasunod niya ay ya. So ang ya, pagsakin na madali lang bigkasin. So dito tayo fokus sa ra maksura. Ang harf ng ra, ang kanyang vowel ay kasra. Tulad ng ghairi ra. Ang ra dito ay maksura. Ang kanyang vowel ay kasra. So paano bigkasin? Ghairil manipis. Ang ra, ang principle dito, pag ang ra, ang kanyang vowel ay sa kasra, ay manipis siyang bigkasin. Tulad ng ghairil maghdubi alayhim waladdallin. So ganun po bigkasin ang gha at saka ra al-maksura. Dumako tayo sa ibang litra. Ito ay sa bandang pinakalas na litra ng surah Al-Fatiha. Tulad ng mag. Ang meron dito ay harf mim. Natalakay din natin kanina o nabigkas din natin kanina. Ang mim dito ay maftuha. So na-explain ko na siya inyo
or nabigkas ko na kung paano bibigkasin ang ma al-maftuha. Tulad ng ma. Hindi pwede ma. Hindi pwede, yung iba, pag nagbabasa ng Fatiha, pag magbigkas ng mim, maftuha, maliki, maliki yawmiddin. So, khata po yun or mali po yun. So, ang tama, malik, ghayril maghdubi, maghdubi. Okay. So, ang kasunod na litra ay litra ng ghain, harf ghain, tulad ng kanina, natalaki natin kanina. Pero dito ay sakina. So, paano bibigkasin ang ghain na ang kanyang vowel ay sakina or yun, ang kanyang vowel ay sakina. So, ganito siya bigkasin. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Okay. Dumako tayo sa kasunod na litra. Ang binibigkas lang natin yung pinaka mga importanteng mga litra na minsan nahihirapan tayo sa pagbasa o pagbigkas. Tulad ng kasunod na litra, ba, pero ang kanyang vowel dito ay dhamma. Tulad ng bu. Paano ba bigkasin ang ba? Ang kanyang vowel ay dhamma. So, ganito po siya bigkasin. Ghayril maghdubi, ghayril maghdubi, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Okay. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Ang kasunod ay, dito tayo sa wala. Wala, dapat, pagbigkasin natin ang la dito, ang kasunod niya ay ba, na maftuha, ang kanyang vowel ay fatha, ay wala, ba. Minsan, pag yung ibang nagbibigkas ng wala balin, ay wala, means, pinalaki niya ang lam dahil nadadala siya ng kasunod na harf yung tulad ng dad, yung waladdallin. So, ganun po bigkasin. Dapat iingatan natin ang magkasunod na litra na ito. Sapagkat marami po dito ang nagkakamali sa pagbigkas sa dalawang litra na ito na magkasunod tulad ng lam na maftuha, kaning vowel ay maftuha, at saka itong dad na maftuha. Ganito siya bigkasin. Waladdallin. Waladdallin. So, mga kapatid, hanggang dito na lang ang ating topic. Subaybayan niyo po kami sa tuwing araw ng ang aking topic or programa ay tuwing araw ng Huwebes at saka Linggo. So, sana may nakukuha tayo na napupulutan natin ng aral na ito, napupulutan natin ng aral ang topic na ito. At nais ko po sana magduwa tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na biyayaan niya tayo ng ilm or knowledge about sa Quran. So, hanggang dito sa muli nating programa, tatalakayin natin ang mga ibang surah insyaAllah subhanahu wa ta'ala sa ibang araw insyaAllah subhanahu wa ta'ala. So, maraming salamat. Hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala
na sana nasa mabuti tayong kalagayan at ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga sakit, lalong-lalo na itong nararanasan natin ngayon na sakit tulad ng COVID or virus na ito. Maraming salamat po. Sukran, jazakumullahu khairan.